at the Lord's table, are we sharing in the blood of Christ? And when we break the bread, are we sharing in the body of Christ? And though we are many, we all eat from one loaf of bread, showing that we are one body. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. The Paul says, For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread, verse 24, and gave thanks to the God for it. Then he broke it in pieces and said, This is my body, which is given for you. Do this to remember me. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. Brothers and sisters, let's take the bread. This bread representing his broken body. As we eat this bread, his flesh will be blended with our flesh, and we shall be healed, even as we are healed now, and we shall be with him throughout eternity. This is the broken body of our Lord and the Savior Jesus Christ. We believe it, we declare it, we receive it. Amen. Let's eat the bread. Brothers and sisters, let's take the cup. This cup represents his blood. As we drink this cup, his blood will be mixed with our blood, and his blood will flow through our veins, our arteries, and all parts of our body, and we shall be healed, even as we are healed now, and we shall be with him throughout eternity. This is the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ. We believe it, we declare it, we receive it. Amen. Let's drink the cup. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. Thank you. You give up your only Son, Jesus, to die for us. Jesus, thank you. Thank you. Thank you. You saved us. You died for us at the cross. Everything you done, what we have to do is to rest in you because you done already. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, Brother Yu Chang. Thank you so much. Hallelujah. At ngayon po mga kapatid, tayo ay makikinig na sa salita ng Diyos. At ito po ay ibibigay sa atin ng ating mahal na pastor, si Pastor Mario Albelda. Thank you very much, Nelia. Magandang hapon po sa ating lahat. At pagbati mula dito sa
bandang dulo ng Pilipinas sa Katimugan from General Santos City. So mamaya po mga around 6:30 ay papalipad na kami sa pabalik na Manila and for another series of meetings next week. Kaya pag-pray niyo po that the Lord will continue to strengthen us para po sa dami, no, magampanan ng mga dami ng mga gawain. Anyway, tayo po ay magpapatuloy sa ating pinag-aaralan and as we have been saying, ang buwan po ng January is what we call as the National Bible Month Celebration. And in fact, marami na pong iba't ibang mga lugar ang nagsasagawa. No? Meron sila mga several activities that they are doing in celebration of the National Bible Month. So this coming January 27, Monday, ay National Bible Day siya, no? Being organized or through the initiative of Senator Manny Pacquiao. At marami po mga iba't ibang mga Christian leaders that will be gathering dyan po sa Manila for that whole day celebration of National Bible Day. Kaya pag-pray po natin ang salita ng Diyos ay tunay na makarating sa marami mga tao, no, sapagkat naniniwala tayo that God's word is for everyone. Amen. So regardless kung ano ang paniniwala o relihiyon mo, ang mahalaga ay maunawaan mo, mabasa mo at maunawaan mo ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. So let's come to the Lord in prayer. Panginoon, marami pong salamat at patuloy namin tinataasan niyo ang panahon ito ng aming pag-aaral ng iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, ang salita mo ay may kapangyarihan na magbago, magpalakas ng buhay ng bawat ang tatanggap, nakikinig at tatanggap nito at magsasagawa nito sa kanilang mga buhay. Salamat po that Lord, sa pamamagitan ng inyong mga salita, ang bawat isa sa amin can experience yung tawag na kapayapaan na nagmumula sa inyo. Kaya purihin ka, Panginoon, ikaw pong maluwalhati sa aming pag-aaral this afternoon. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Praise God. So, for the last pang third week na natin ngayon sa buwan ng Enero, and ating tinitingnan yung word na hope, di ba? Letter H-O-P-E. At nakita natin na ang salita ng Diyos, sabi nga natin, is the source of hope. And letter H stands for harmony. Ang letter O stands for obedience. At ngayon naman po ang letter P ay tungkol sa kapayapaan. May nakikita ko ba kayo sa screen ko ngayon o wala? Pwede niyo ba akong bigyan ng feedback? Meron po ba? Ayan, gumagalaw. Meron na po, Pastor. Ayan. Okay. So, kaya ang ating tema o pag-aaralan natin ngayon ay ang tungkol sa ang salita ng Diyos, ang sarili namang source o pinagmumulan ng kapayapaan. So, hindi lamang pala siya pinagmumulan ng harmony o pagkakaisa o pagkakaintindihan, but even as well ang kapayapaan. Alam niyo, iniisip ko on the process of coming up with this message, iniisip ko, gaano nga ba kahalaga o bakit ba mahalaga ang kapayapaan sa buhay ng tao? And I came to realize na salamat na lang sa Panginoon kasi siya mismo ang nag-declare na sabi niya, di ba, na minsan sa kasaysayan ng daigdig ay ipapanganak ang anak ng Diyos and He will be called Emmanuel. No, siya tatawagin Emmanuel, ang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. And even in Isaiah chapter 9 verse 6, that it has been prophesied, no, thousands of years ago, before na may panganak ang ating Panginoon, na siya ay tatawagin ding prinsipe ng kapayapaan. So as I was saying, mga kapatid, as far as God is concerned, mahalaga ang kapayapaan. Amen po ba? And the same thing as well sa ating mga buhay. Mahalaga that ang bawat isa sa atin should be able to live at peace, not only with others, but number one, we should be living at peace with God. Number two, we should be living at peace with ourselves. And number three, we should be living at peace with others. Kaya titingnan po natin sa hapong ito ang kahalagahan ng kapayapaan. And the Bible or the word of God
sabi nga natin kanina, ay mayamang pinanggagalingan ng kapayapaan sa bawat isa. In other words, para po sa mga mananampalataya, in the event na meron tayong mga issues, mga challenges na hinaharap sa ating mga buhay, no? Naalala ko, marami ng taon ang nakakaraan. Ewan ko kung yes, Brother Vic, si Lester Lilia ay member ng Gideons. Di ba doon sa Gideon's Bible, meron sa likod noon, yung maliliit na Bible na pinamimigay, na kapag ka ikaw ay nakakaramdam ng ganito, may sakit ka ba, nalulungkot ka, no, you will always find yung mga scriptures o mga verses sa Bible where you can find, no, yung mga parang solution dun sa nararamdaman mo. And isa yun sa mga bagay na mahalaga na maintindihan natin na ang salita ng Diyos ang siyang pinanggagalingan. So in the event sa buhay natin na para bang mailap ang kapayapaan o para naguguluhan tayo, we have to remember, mga kapatid, that the Word of God is a profound, no, napakayaman ito na pinanggagalingan which is available na kapayapaan para sa bawat isa sa atin. And we also have to understand that the Word of God is not only a guide that is being given to us. Sabi nga, di ba, ang salita ng Diyos, ang ating ilawan, ito ang ating liwanag sa paglakad natin sa ating mga buhay. But we have to realize that it is not only a guide, it is not only a lamp that was given to us, but it is also a promise. Ang salita po ng Diyos ay hindi lamang po gabay, kundi naglalaman din po ng mga pangako ng kapayapaan. And the Bible says ng kapayapaan ito ay higit pa sa kakayahan na kaya nating isipin bilang mga tao. Why? Because the peace that is in the Word of God is rooted. Ito po ay nakatanim sa ating pong pananampalataya at pagtitiwala sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya titignan po natin ngayong hapon ang ilan po sa mga scriptures that we can find that highlights, no, nagbibigay po ng diin o nagbibigay ng pansin kung papaano ang salita ng Diyos ay naghahatid ng kapayapaan sa ating mga buhay. Sino ho dito ang gusto ng kapayapaan? I'm sure ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng mundo na para bang walang walang kapayapaan, ang gulong-gulo, no, walang direksyon ng ating mga buhay. So we will try to find out, to see today, this afternoon, ang ilan sa mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang salita niya ang pinanggagalingan ng kapayapaan. Una, ang kapayapaan po ay mahalaga sa atin. Or most especially, the peace of God is important for us. Why? Because in John chapter 14 verse 27, ang kapayapaan po ng Diyos ang siya nagpapakalma sa atin sa panahon na may bagyo sa ating mga buhay. Amen po ba? No? So we need the peace of God that comes from the Word of God in order to calm us, para pakalmahin tayo sa panahon ng ating mga buhay ay binabagyo. Tingnan natin ang sabi po sa John 14:27. Ang sabi rito ng Panginoon, ito po ay direct from the mouth of Jesus, telling His disciples during that time, sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaang ibinibigay ko sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag magbagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sa English, sabi ni Lord, I am leaving you with a gift of peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift that the world cannot give. So don't be troubled nor afraid. So mga kapatid, makikita po natin dito sa mga Gumalaw salita. yung screen? Hindi po gumalaw yung screen. Hindi gumagalaw. Okay. Sorry, babaguhin natin ulit. Ayan, nakasa na kaya yun. Sige, pakisabi na sa akin kasi wala akong monitor eh. Yan, gumagalaw na? Yes po.
Gumagalaw na ngayon? Po. Meron ng verse po. Ay, Ayan. no, ayan. Yes. Ayan na. So, yun ang sabi ng Panginoon sa John 14:27. No? And as I was saying kanina, ito po yung time na ang mga disciples somehow, sila ay in trouble. Why? Because alam nila, no, base sa mga tinuturo at sinasabi ng Panginoon sa kanila, that there will be a time na that I am going to leave you. Iiwanan ko kayo sa daigdig na ito. Alam nyo, masyadong na-attach na yung mga disciples kay Jesus. Kaya imagine that, di ba? Libre yung kanilang pagkain, libre yung healing, no? Lahat nakikita nila yung mga miracles that were performed by Jesus. And then all of a sudden, Jesus telling them, isang araw aalis ako. No, siyempre nalungkot sila ang mga disciples. Para nagkaroon ng mga anxiety, nagkaroon ng mga uncertainties sa buhay nila. But you know mga kapatid, minsan sa buhay natin ganon din tayo. Meron tayong mga nararamdaman mga anxieties sa buhay natin. Merong mga bagay na hindi tiyak sa buhay natin. And you know mga kapatid, Jesus is telling us today the way that He told His disciples. Sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ang aking ipinibigay sa inyo. And the good thing is that ang kapayapaan ito ay hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Anong sabi ng Panginoon? Don't be afraid. Don't be troubled. Huwag kayong mabagabag. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Mga kapatid, ang kapayapaan po na ibinibigay ng Diyos sa atin ay isang uri ng kapayapaan na pwede tayong pakalmahin sa panahon na binabagyo ang ating mga buhay. Amen po ba? Di ba minsan may ganyan eh. Ang problema, one after the other. Para bang ang mga nagkakasakit, one after the other. Dito po sa Pilipinas, parang ganon din yata sa Taiwan, di ba? Almost the entire family are affected no, ng mga tinatawag natin mga viruses, mga trangkaso, mga colds, flu, ubo, di ba? Sunod-sunod, minsan ang problema tayo. At mga kapatid, sinasabi ni Lord sa atin, kaya niya tayong pakalmahin, kaya tayong bigyan ng Diyos ng kapayapaan sa mga panahon na nakakaranas ng bagyo ang ating mga sambahayan. Amen? At ang Amen. maganda, sabi niya, ang kapayapaang ito hindi kayang ibigay o hindi katulad ng kayang ibigay ng daigdig. Mga kapatid, this world is filled with chaos and uncertainty. Asahan na natin yan parating merong mga kaguluhan. Asahan na natin na maraming ingay tayong marinig sa kapaligiran natin. Asahan natin na marami ng mga bagay na hindi tiyak sa daigdig na ito. But the Word of God, ang salita ng ating Panginoon, ang siyang nananatili na katotohanan pinanggagalingan ng ating kapayapaan. Umingay man, gumulo man ang ating kapaligiran, magkaroon naman ng maraming mga bagay na hindi tiyak, tandaan natin, ang ating kapayapaan ay nagmumula sa ating Panginoon. Sapagkat sa Bible, ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa atin is not merely an absence of trouble, but it is actually the presence of God, the presence of God's assurance in our hearts. Amen po ba? Yung katiyakan na kahit magulo sa paligid mo, pero nandun ang katiyakan ng kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso. So remember that when life's storms rage, kapag dumating ang bagyo sa buhay natin, makakatagpo tayo ng kapayapaan. Makakatagpo tayo ng kapayapaan mula sa mga pangako sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Diyos kaya kang pakalmahin. Amen? No? Huwag tayong magwala, huwag tayong parang maging hysterical na hindi natin alam ang gagawin. Pag may bagyo,
pakakalmahin tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon. Pangalawa, hindi lamang tayo ay kayang pakalmahin sa panahon na merong bagyo sa ating mga buhay, but secondly, the peace of God give us the assurance, no? Ibinibigay ng Diyos ang kanyang kapayapaan in order to assure us, upang bigyan tayo ng katiyakan na ang kanyang presensya ay nananatili sa ating mga buhay. In Isaiah chapter 26 verse 3, ang sabi dito, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatatag na paninindigan at sa iyo ay nagtitiwala. Sa English, ang sabi po ang ganda. You will keep in perfect peace all who trust in you and all whose thoughts are fixed on you. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Diyos is not only being given to us during the time that we are being raged by storms. Mga kapatid, ang kapayapaan ay binibigay din ng Diyos sa atin upang bigyan tayo ng katiyakan na ang kanyang presensya ay nasa ating mga buhay. Antindi ho, no? And sabi rito, hindi lang basta kapayapaan. No, ang nasabi sa Tagalog, lubos na kapayapaan. Sa English, perfect peace. Mga kapatid, no, alam nyo, sabi nga natin, hindi tayo makakabili ng kapayapaan sa department store. Wala akong mabibili sa SM o sa Gaisano ng kapayapaan. Hindi ka pwedeng pumunta doon. Pwede bang bumili ng peace o ng kapayapaan? Wala kang mabibili. Why? Because the perfect peace, the real peace, lubos na kapayapaan can only be found from God. No? Ang lubos na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Alam niyo po yung word na perfect peace, no? Yung lubos, yung ganap na kapayapaan, galing mo ito sa mga expression o Hebrew expression na shalom, shalom. No? Na ang ibig sabihin, yung pong word na shalom, actually sa Hebreo, ang ibig sabihin ay kapayapaan. Pero ito ay higit sa kapayapaan, kaya nga sabi natin, ito ho ay lubos, perfect peace, sapagkat ang mga Hebreo during that time or even today, when they say shalom, when they greet one another, shalom, shalom, shalom. Ito po ay nagbibigay ng emphasis o nandiin sa isang kumpleto at hindi matitinag na kapayapaan. Alam niyo, minsan naalala ko din, di ba, sa mga kababayan natin, mga Muslims, di ba? Meron silang batian ng kapayapaan. Anong sinasabi nila? Assalamualaikum. No? So, ganun din ang ibig sabihin ng sa Hebreo, the peace of God be upon you. Sabi ko parang ito yung isa sa mga practice na hindi nakuha ng mga born again. Di ba? Parang sana maganda, ganun din tayo no? Binabati natin o dinedeklara natin yung shalom, shalom sa bawat isa. Na ang ibig sabihin, ito yung lubos na kapayapaan. Ito yung ganap na kapayapaan na kayang i-offer o kayang ibigay ng Diyos sa ating mga buhay. So remember mga kapatid, that this peace, the shalom, shalom, shalom of God is not merely the absence of conflict, but it is a deep well-being. No? Ito po ay isang malalim, ito po ay isang malalim na kahulugan of being secured, no? Being whole as provided by God. Hindi ito yung simpleng, hindi mo lang nararamdaman natatakot ka. Hindi ito yung simpleng parang meron kang tinatawag na peace of mind. Kundi ito yung totality, ito yung kabuuan ng kapayapaan na kayang i-offer o ibigay ng Diyos sa ating mga buhay. So remember mga kapatid, that when we have the shalom of God in our lives, kapag ang kapayapaan ng Diyos ay nasa ating mga buhay,
we can experience, no? Makakaranas ho tayo ng isang stable mind that is firmly fixed on God and His promises. Kaya minsan may mga tao na kahit may sakit na sila, di ba? Most of the time, kapag ang tao may mga sakit, para bang minsan tinatanong natin ng Diyos bakit nangyayari. Minsan sinisisi natin ng ibang mga tao, and worse, sinisisi natin ng Diyos doon sa nangyayari sa atin. Pero alam niyo mga kapatid, when you have the shalom of God, when you have the peace of God, ang mararamdaman mo kahit na meron kang dinadalang mabigat na problema, ang nararamdaman mo kahit na meron kang karamdaman sa iyong katawan, ang mararamdaman mo ay yung katotohanan ng kapayapaan at presensya ng Diyos sa iyong buhay. You see, hindi ka lang kayang pakalmahin pag may bagyo sa buhay mo. Kundi tandaan po natin, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na kahit may pinagdadaanan ka, ang presensya niya ay maaari mong maranasan sa iyong buhay. Amen? No, kahit hindi ka natatakot, no, hindi ka nababahala, hindi ka nag-hysterical, hindi ka nagwawala. Because you know for a fact that God is in control sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Pangatlo po na makikita natin is that ang kapayapaan ng Diyos ay ibinibigay sa atin in order to guard our hearts and our minds. No? Ang kapayapaan pala na nanggagaling mula sa salita ng Diyos is being given to us not only to make us calm, hindi lamang para pakalmahin tayo, hindi lamang para ibigay ang katiyakan na tayo ay nandoon ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, but thirdly, ibinibigay ng Diyos ang kanyang kapayapaan. For what? Sabi po rito, to guard our hearts and our minds. Grabe mga kapatid, no? Merong titingin, merong magbabantay sa iyong puso at sa iyong kaisipan. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Philippians, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Hello, meron man nakakarinig niyan sa House of Refuge? Hello, House of Refuge. Ang sabi rito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, di ba? Ano po ang sabi rito? Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. And what will happen? Kapag imbis na tayo daw po ay mabalisa at nanalangin, ano po ang gagawin ng Diyos? Sabi po sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos, hallelujah, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Grabe mga kapatid, no? We were being told from the Word of God, no? Kasi alam na ni Lord darating ang mga panahon sa ating mga buhay that we will be experiencing different kinds of troubles sa ating mga buhay. Kaya nga, inuunahan na ho tayo. Hello? Diba? Inaabisuhan na ho tayo. Sabi rito, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Rather, manalangin tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga kaganapan sa ating mga buhay. And then, gagawin niya, sabi po rito, ang kapayapaan niya na hindi kayang unawain ng tao kaya puso at pag-isip. Sa English, maganda rin God's peace which exceeds anything we can understand, and His peace will guard our hearts and minds as we live in Christ Jesus. Mga kapatid,
ang kapayapaan daw po ang siyang mag-iingat o magbabantay. Tandaan nyo ha, kapag may problema sa buhay natin, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang magbabantay at mag-iingat ng ating mga puso. Sapagkat ang kapayapaan po, sabi rito, ang siyang magiging protective force. Ito po yung mag-iingat, ito po yung kapangyarihan, ito po yung lakas na mag-iingat sa ating mga puso at mga kaisipan. Itong kapayapaan ito na binibigay ng Diyos ay para bang isang sundalo na parating alerto, parating nakabantay upang maingatan ang kanyang mga kasamaan. And the same thing, with God's peace, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang magbabantay sa atin laban sa mga anxiety, laban sa mga pagkatakot sa ating mga puso, at laban sa anumang mga doubts o alinlangan sa ating mga puso. You see, the peace of God, it says here, will guard our hearts, will guard our minds. Para sa panandaw na parang tayo ay nagdududa, nagkakaroon tayo ng alinlangan, nagkakaroon tayo ng takot, nagkakaroon tayo ng mga kabagabagan sa puso natin. Ang sabi ho rito, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang magbabantay sa puso natin. Grabe mga kapatid, may gwardiya ka na. No, hindi ka lang pakakalmahin, hindi ka lang bibigyan ng katiyakan ng presensya ng Diyos. Sabi pa rito, gagwardyahan ng kapayapaan ng Diyos ang ating mga puso. Hindi lang puso, pati kaisipan. Why? Sapagkat ang ating pong mga puso, normally, nandito ho yung mga emotions natin, di ba? Sa ating pong isipan, nandito yung mga kaisipan, mga bagay na naiisip natin. No? Alam niyo kapag tayo ho problemado sa buhay, there is that tendency for us to be negative, to become a negative person. Di ba? Nagiging negatibo tayo. No? Nagiging hindi maganda ang mga pananaw natin sa ating mga buhay. Kaya nga, thank God kasi ibinibigay ng Diyos ang kanyang kapayapaan para daw maingatan yung ating puso. Na huwag tayo magtampo sa Diyos sa panahon na may problema tayo. Huwag tayo magalit, no, sa pamamaraan ng Diyos ng paggalaw sa ating mga buhay. At binabantayan niya ang ating kaisipan para hindi tayo magkaroon ng maling pagkakakilala sa ating Panginoon. So as far as God's peace is concerned, nais ng kapayapaan ng Diyos na ma-stabilize yung ating mga nararamdaman. At hindi lamang yung ating nararamdaman, but even as well our reasoning. Yung mga bagay na naiisip natin sa ating mga buhay. Grabe, ang tindi ng kapayapaan ng Diyos. So, tandaan po natin na ang pinanggagalingan, ang pinagmumulan, at nagpapanatili ng kapayapaan ito sa buhay natin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Tingnan po ninyo dito lang sa atin sa Pilipinas, di ba napakarami na mga peace negotiation, marami na mga peace process na dinaanan ng ating gobyerno laban sa iba't ibang mga grupo na rebelde o terorista. No? Nagkakaroon ng pag-uusap. Minsan nga hindi lang sa Pilipinas, nagme-meeting doon dati sa Netherlands, di ba? Nung buhay pa si Joe Masiso, nagme-meeting doon sa Europa. Minsan naman sa mga kapatid, mga kababayan natin mga EMS, nagme-meeting sa Malaysia. Merong mga nagkakapirmaan. Yeah, nagkakaroon ng panandaliang kapayapaan, but after a while, babalik muli doon sa kaguluhan. Bakit? Kasi po wala si Jesus doon sa pag-uusap. Bakit? Sapagkat si Jesus lang ang tunay na pinanggagalingan at tunay na source o batayan ng kapayapaan sa buhay ng mga tao. Without a relationship with Jesus, peace cannot be fully experienced by anyone. Hindi ho mararanasan ng mga taong tunay na kapayapaan kung wala ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya tandaan natin mga kapatid, pag may problema, binabagyo ka,
pakakalmahin ka ng kapayapaan ng Diyos. Amen? Amen. Kapag mayroong problema sa buhay natin, may mga bagyo, ang kapayapaan ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng katiyakan na ang presensya mo, ang presensya niya ay kasama mo sa iyong buhay. At pangatlo, sa mga panahon na tayo parang maraming mga negatibo, mga bagay tayong nararamdaman, tandaan natin na ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at kaisipan upang ang bawat isa ay maging matatag sa pagharap ng iba't ibang uri ng pagsubok ng ating buhay. Let us pray. Lord, marami pong salamat for giving us your word. For giving us, Lord, ito pong katotohanan ng kapayapaan mo sa aming mga buhay. Marami pong salamat that, Lord, you have made your peace available para po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, na kahit meron kaming nararamdaman, meron kaming hinarap sa aming mga buhay. Lord, we thank you for the assurance of your presence by giving us your peace, the peace that passeth all understanding, the peace that the world cannot give. Thank you, Lord, and we praise you, Lord God. Salamat po at nawa po, Panginoon, ng bawat isa sa amin dito po sa House of Refuge that we will always live at peace with our God and with our Lord Jesus. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor. Napakaganda pong message this afternoon na tungkol sa kapayapaan. At matatandaan po natin mga kapatid sa Hebrews 12 verse 14, tayo din po ay inuudyok ng ating Panginoon to pursue peace. To pursue peace with all people. Gawin natin lahat na magkakaroon ng kapayapaan sa lahat ng tao. And also holiness. Therefore, peace results to holiness. Because without this, no one will see the Lord. Kaya sinasabi ni Lord sa Bible, Matthew 5:9, blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Ayan, napakaganda pong mensahe for this afternoon na kailangan natin yung peace ni Lord sa buhay natin. Napakaganda po, may peace sa pag-iisip natin, may peace sa ating puso, may peace kahit ang ating relationship with other people. Kaya God wants us to be peacemakers, to reflect the peace of God na siya po ang nagbigay sa ating lahat. Ayan, napakaganda po, Pastor. Thank you so much. And a House of Refuge are all peacemakers. Amen? Peace-loving people. Ayan. To God be all the glory. Hallelujah. Ayan po. At ngayon naman po tayo ay magpapatuloy para sa ating prayer for persecuted countries. Ang atin pong na country for this afternoon ay pray ay ang Sudan. At wala pa po ba si Sister Daisy? Wala si Sister Daisy. So, ibigay ko po yung time kay... Wala po Sister Daisy. Ibigay ko po yung time kay Brother Vic to talk about Sudan. Sabagay, anim. Wala Sister Daisy. No? Okay, maganda. Yan siguro. Nandyan? Sister Daisy, nandyan ba? Ay, hindi po kayo marinig. Paki-unmute, Ate Nori. Andyan po ba si Daisy? Paki-unmute po, unmute. Sige, Brother Vic, paki-proceed na lang. Yeah. Magandang hapon po. Sa persecuted na lugar, ipepray natin po yung bansang Sudan. Matagal na po na meron silang gulo since
yung bago-bago 1980 plus hanggang ngayon, meron silang gulo tuloy-tuloy dahil meron silang dahil sa dalawang o kaya maraming mga militarized government, yung form of government, hindi po sila hindi civilian na democratic, kundi na agaw-agaw po sila ng pwesto o kaya kapangyarihan. Maraming salamat po, Lord. Alam namin, Lord, yung lugar ng Sudan, marami pong namatay, hindi mabilang namin, Lord, ang nakasulat dito sa history ng naisulat sa Google, pero marami po ang nabiktima ng mga giyera, mga civilian, mga bata, mga babae. Pag-pray po namin, Lord, na meron silang leader na mailagay na magbigay ng respeto sa bawat relihiyon, lalo na yung minority na Christian na nandoon. Magkaroon sila ng respeto, kaya pagmamahal sa kapwa na hindi nila tinuturing na kalaban. Marami kasing mga pagkakataon na sinusunog yung mga churches, yung mga bahay ng mga missionary, yung mga hospitals, Lord, saka yung mga Christian mismo na nagkaroon sila ng mga services sa mga simbahan sa mga bahay po nila. Maraming salamat po na ikaw ang Panginoon na magbigay ng kapayapaan at saka magbigay ng paraan para mabigyan po ng solusyon ang kaguluhan na matagal na po sa dito sa may lugar ng Sudan. Kasi magkaiba po ang isip nila, sa magkaiba po nagkaaway-away, nagkaagawan ng kapangyarihan. Maraming salamat, ikaw ang hinihingan namin ng solusyon, hinihingan namin ng tulong, at saka maraming salamat na ikaw nang magbigay ng talagang final na solusyon po, Lord, dito sa may lugar. At saka mga kapitbahay, mga kapitbansa na magkaroon din sila ng kapayapaan diyan sa may lugar ng Africa, Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat na sa pagdasal namin po. Ito ay maririnig. Maririnig mo at saka nabigyan ng kapayapaan. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat, Brother Vic. At ngayon po tayo ay dadako na sa offering, tithes and offering, at tayo ay pangungunahan ng ating kapatid, Sister Mildred Salvador. Amen. Maraming salamat, Sister Lilia. Para po sa ating tithes and offering, verse ay makikita sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 9. Sinasabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos na pagpasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Verse 9, tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, Lord, marami pong salamat. Kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya at mga pagpapala na ipinagkaloob ninyo sa amin sa araw-araw. Lord, sa pamamagitan ng aming tithes and offering, ibinabalik po namin ang mga pagpapala mo
upang magamit sa ikalalago ng inyong gawain at sa tulong ng mga nangangailangan. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Basbasan mo po ninyo ang mga handog na ito, naway maging kalugod-lugod ito sa inyong harapan at magamit ng may karunungan para sa ikalalaghanap ng inyong salita. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat isa na nagbibigay ng bukal sa kanilang puso at may kagalakan. Naway maranasan po nila ang inyong walang hanggang pag-ibig at biyaya sa kanilang mga buhay. At maging Lord sa buong House of Refuge, Panginoon. Marami pong salamat sa kabutihan mo at sa pag-ibig mo sa amin na walang hanggan. Maluwalhati ka, Panginoon, at maitaas ka namin sa apong ito. Sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Para po sa ating tithes and offering sa Taiwan, you can give our tithes and offering via pick-up and deposit through Kuya Yu Chang. At sa Philippines naman, send our tithes and offering via GCash kay Sister Marilyn Armahar, 0961-612-1030. God bless the cheerful and faithful giver. Amen. Thank you very much, Sister Mildred. God bless you more and more. Amen. Hallelujah. At ngayon naman, para sa ating prayer for the nations and closing prayer, I will take the place of Sister Grace. And we pray that Sister Grace for complete healing in Jesus' name. Ayan po. So let us pray. Sister Lilia, Yes po, Pastor. paki-include din sa prayer natin si Daisy. Na-admit pala siya sa hospital kahapon. So, she's in the hospital right now. Hindi lang natin alam. Pero pakipag-pray natin that the Lord will touch her body. Thank you po, Pastor. Amen. Amen. Sige po, let us pray po. Panginoon, ngayong hapon na to, Lord God, tinataas namin ang aming mahal na mga kapatid, si Sister Daisy, na nasa hospital kahapon, admitted yesterday. Lord, hindi namin alam ang reasons why she is in the hospital right now. Ngunit alam na alam niyo po, Lord God, ang mga kadahilanan, Panginoon. We speak healing in the name of Jesus. We speak healing, Lord, sa buong katawan, Lord God, mula ulo hanggang talampakan ni Sister Daisy ngayong oras na ito, Panginoon. Keep her strong, God. And Lord, we rebuke any signs, Lord God, of weaknesses within her body in the name of Jesus. And we speak strength and healing, oh God, in Jesus' name. Restoration po sa lahat ng mga muscles and organs, oh God, and every single cell of her body. Lord God, i-restore niyo po, Lord God. Renew it, Lord God, and bring it forth into to be new again, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Kahit sa kagalingan ni Sister Grace, oh God, we pray, Lord, for complete healing upon her, oh God. And thank you, Lord, for her health, Lord God, into fullness, Lord God. Maraming salamat, Lord, that it is now fully done, oh God, in Jesus' name. That she is now well in Jesus' name. And Sister Daisy has also fully recovered, Lord God, in our prayers, Lord God, because you have told us, Lord God, that prayer of faith will save the sick and the Lord will raise him up. Lord, raise Daisy up, Lord God. Thank you for her complete healing and even for Sister Grace at sa lahat sa amin, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan, oh God, we receive it right now in the mighty name of the Lord and Savior Jesus Christ. At kahit, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe ngayong hapon na to. Lord God, indeed, you are the Prince of Peace. Lord, continue to move, Lord God, in our lives, oh God. Continue to teach us, Lord God, to focus our minds on the things, Lord God, that are good, that are pure, oh God. Things, Lord God, that are lovely, Lord God. Things, Lord, that are praiseworthy, oh God. Teach us to meditate on these things, oh Lord God. And we know that the peace of God will continue to dwell in our hearts and our minds through Christ Jesus. And Lord, teach us to pursue peace, Lord, with all people, oh God. And thank you, Lord,
that we in the house of refuge, we are peace-loving people. We are Amen. peacemakers, oh God, and people will know that we are children of God. Thank you, Lord. Thank you for the life of Pastor Mario. Continue to speak unto him, Lord God, all the messages that you have in your heart, oh God. Thank you for the anointing that you will be giving unto him, oh Lord. Every time he speaks, Lord, let your anointing flow. Let your anointing fall, Lord God, upon him and upon all the hearers, oh God. And let those who have ears, let them hear, oh God. And we at the house of refuge, we heard you, Lord, and we receive your peace, oh God. And allow us, Lord God, to live at peace with everyone, oh God. Peace with you, oh Lord, and peace with other people, oh God. Thank you so much, Father. And we also pray, Lord, even for other nations, oh God. Lord, kahit sa LA, Panginoon, continue, Lord God, to bring restoration into the houses, Lord God, sa mga tao, Lord, na wala ng mga bahay sa Pacific Palisades, Panginoon. Lord, mayayaman ang mga tao doon, but Lord, right now they are so broken, oh God. Lord, some are crying, some are so depressed, oh Lord. Lord, but this is a time, Lord God, Lord, to come close to you, Lord Jesus. And when you said in your word, oh God, in Jeremiah 29, verse 13 and 14, that you will come to me and you pray to me and I will listen to you. If you seek me, you will find me, and if you seek me with all of your heart, I will be found by you. Lord, let all these people cry out, Lord God, and to call out your name. And indeed, Lord, you will show yourself unto them, oh God. Lord, make everything, Lord God, all the people who have been so broken, Lord God, so down and out, oh God, to cry out to you, because we know, Lord, that you are close to the brokenhearted, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, this will be a time for the harvest of souls, Lord, for people to look up to you na kayo po ang source ng lahat ng kailangan namin sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Bless each and every one of us, kahit sa aming bansa, Panginoon. Let your peace dwell, Lord God, in our country, oh God, in our nation, in our cities, oh Lord.